the unpaid HEA to our healthcare workers po. Tagal na itong iba. Yung iba 2021 pa po ito. Yes, of course we support, Mr. President. Ang concern natin is for our chairman kung saan niya, kasi at the end of the day, nagsusupport na lang tayo, pero siya na yung maghahanap ng pondo saan manggagaling. Pero full support po tayo dyan. Sana po, no, na mabayaran po ito 1.4 billion. Maliit na lang naman yan. Kaya Sana po, mahanapan natin ng pondo talaga. Pinaghirapan at pinagpawisan po ito ng ating mga healthcare workers. Totoo lang po, Mr. President. And lastly, in our effort to further improve our healthcare system, we have advocated for the improvement and construction of various health facilities. Ito na po yung super health centers, yung mga hospitals. However, it was reported that several health centers across the country are currently not operational. Maganda po ang layunin nitong super health centers para mapalapit ang medical services sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga malalayong lugar. In fact, napuntahan ko mismo sa Tingloy, sa Batangas Island, 1 hour ang biyahe, yung mga buntis nanganganak sa bangka o sa tricycle sa sobrang layo ng Batangas Hospital. Ngayon, meron na silang sariling super health center. Ang importante po dito, magtulungan po ang DOH at ang LGU. Huwag po silang magsisihan sa pag-implement itong mga super health centers. At kanina po, napag-usapan no, na there are 800 super health centers and more than 200, about 200 are operational, about 300 are not operational yet, no? At subject to help ng DOH or ng LGU, paano ito maging operational. Sa pagkaalam ko naman po, lahat ng LGU gusto pong magkaroon ng sariling super health center, lalong-lalo na po sa bundok, sa malalayong lugar. Remember, more than 7,000 islands po ang buong Pilipinas at kulang pa to, in fact, itong 800 super health centers. Importante lang po dito, at we have consistently reminded the DOH to make sure that these health facilities are completed and properly equipped. 14 hearings ko po yung pinapaalala sa inyo na please make it operational at wag pong iiwang maging white elephant. At ang pagkaalam ko, gustong-gusto po ng mga LGUs na magkaroon sila ng super health center, but kailangan lang po ng tulong rin po sa personnel from DOH at sa mga equipments para magamit po itong mga super health centers. Ito po yung record, no? 300 are completed but not operational, 300 incomplete infra and equipment, and 200 are operational, a total of 800. And according to the DOH, one of the factors is the inability of the LGUs to hire personnel for the health workers. With a budget of 23 billion budget next year for the National Health Workforce Support System or HRH deployment, pwede nyo bang matulungan ang mga LGUs, no, na ma-deploy po yung mga healthcare workers doon para makagamit naman to make it operational ang mga health centers? Yes, natanong na rin yan ng mga kasamahan natin, and the answer is yes. In particular for the GIDAs or otherwise the geographically isolated and disadvantaged areas, and also for the lower class municipalities na sila talaga yung nangangailangan ng tulong. So sila po yung priorities. Ito namang sa pagkaintindi ko pa, ito pong halos pareho po itong bukas centers na binubuksan ngayon ng ating Secretary of Health. The bukas centers are meant to service the population with laboratory tests and other select medical procedures such as outpatient consultations, x-rays, laboratory tests, minor surgeries, and dental services. This is similar to the super health centers which are managed by LGU. Ang pinagkaiba lang po, itong bukas are managed by DOH. At ito pong super health centers are managed by LGUs.
Kung priority po ito ng Secretary of Health sa ngayon, ang bukas. Halimbawa na lang po, no, if ever sa future, hindi po ito maging priority na ng Secretary of Health, no, kung meron po ibang Secretary of Health. While ito pong mga super health centers, priority po ito ng mga LGU. At nabanggit po kanina, ang bukas centers are income generating, no? Through PhilHealth. Baka naman po itong mga super health centers, i-suggest nyo, baka pwede po mapa-accredit with PhilHealth dahil magagamit po ito sa YAKA program or e-consulta program rin po ng PhilHealth para naman po kumita sila at maging mas madaling masuportahan po yung kanilang Yes, budget. as His Honor said, pwede yan sa yakap, so kailangan lang nila magpa-accredit. Baka po pwede matulungan po ito ng PhilHealth. The DOH should submit a list of health facilities that need to be completed na pag-usapan po namin kanina ng chairperson po ng Committee on Finance. At sabi niya na sa 2025 wala pang halos nagagastos sa HPEP funding ng DOH. At nasa Nobyembre na po tayo ngayon para po itong same case ng mga classrooms. Lalo na ngayon with the controversies, no, ng mga infrastructure, mas lalong takot yung mga yung DPWH na mabilisan po itong pag-implement ng mga proyektong ito. So kawawa naman po na magsasuffer po yung mga health facilities kung until now ay hindi pa po nagagamit. Yung 2025, matatapos na po ang taon, mag-approve na tayo ng panibagong budget. Ano bang plano ng DOH sa ngayon dito sa mga HPEP na ito? Hindi ba nila ililipat na lang from DPWH ang mga projects costing 5 million or magmuwa na lang po with the LGUs para mas mapabilis po itong implementation ng HPEP projects? So, according to the Secretary, their discussion with the Secretary of DPWH is to transfer the implementation of the projects above 5 million to the LGUs. Para mapabilis po, matatapos na po yung 2025, wala pa kayong na-implement sa HPEP. Anyway, sa next hearing na lang po, no, yung mga additional questions ko. I request the DOH to submit a detailed report on the status of the construction of primary care facilities in every region and its catch-up plan, how to ensure that these centers are operational. At wag pong iiwang nakatiwangwang. Sayang po ito. Marami pong pasyente makikinabang dito, lalo-lalo na po yung mga mahirap nating mga kababayan na nasa malayong lugar na hindi man lang po makapunta sa mga hospital dahil malalayo po. That is all, Mr. President. Papasalamat po tayo sa good sponsor who is a fellow health advocate for advocating for the health budget and for taking the time to answer our questions. Thank you, Mr. President. Thank you also to Senator Bongo and thank you, Mr. President. Sino ang mag-raise na mga mahalagang isyong yon na dapat naman on the record para matuwid natin ang budget. Kaya kung hindi dumating yung ibang mag-interpolate, yung vice chair na lang mag-interpolate. Yun ang ginagawa sa akin ni Senator Lacson noon na vice chair ko, ini-interpolate ako hanggang madaling araw. Yun din ang ginawa ng chair sa akin na nag-interpolate tapos hindi pa siya bumoto sa aking budget.